Sa likod ng panganib sa buhay ni Andres dahil sa pagtulong niya kay Isabel, ay mas pinili niyang gawin kung ano ang tama na kahit walang kasiguraduhan na makukuha niya yung impormasyon sa kanya. Hindi sila tinigilan ng mga humahabol sa kanila, kaya sinabihan ni Isabel ang binata na hindi na niya kaya, na agad silang nagtago sa mga damitan sa loob mismo ng palengke habang sinundan pa din sila ni Max na hindi naman nagpahalata nang makasalubong niya yung mga tauhan ng Elka. Nang nakatago na sila ay takot na sinabi ni Isabel na pinatay nila ang pamilya niya, kaya sigurado siyang papatayin din siya, na hindi niya ginusto yung buhay niya na ganun at hindi niya ginusto na namatay si Donato sa ganong paraan, na biktima rin siya, kaya hiniling niya sa binata na ilabas niya ito sa lugar na yun dahil gusto pa niyang mabuhay. Agad namang tinanong ni Andres kung sino yung mga gustong pumatay sa kanya, na agad namang sinabihan ni Isabel na mas mabuting hindi niya sila kilala dahil sigurado siyang mapapahamak lang siya dahil sobra silang makapangyarihan at mas demonyo kesa kay Timur na nagtrabaho para sa organisasyon. Sabay hiniling niya ulit na ibigay na niya yung hard drive, pero pinaliwanag naman ni Andres na kahit ibigay niya yung hard drive sa kanya ay papatayin pa rin siya, kaya hiniling na ni Isabel na dalhin na lang siya nito sa airport dahil kung makakalabas siya ng bansa ay makakatakas na siya. Pero hindi umimik si Andres, kaya sinabihan niyang aasa pa ba siyang tutulungan siya ng binata dahil wala naman siyang nagawa para sa kapatid niya, na agad namang sinabihan ni Andres na hindi niya alam kung buhay pa ang kapatid niya, pero madami pa ring buhay ang nakasalalay sa hard drive. Nang makita ng binata na nakalampas na yung ibang humahabol sa kanila, ay agad silang tumakbo papalabas sa pinagtaguan nila. Nang aakyat na sana sila sa hagdan ay saktong nakasalubong sila ni Max na tinutukan pa niya ng baril si Isabel, at agad namang hinawakan ni Andres, kaya tinanong ng dalaga kung binigay na ni Isabel yung kailangan niya. Sabay sinabihan niya ang binata na iwan na niya si Isabel doon dahil hindi naman siya kabilang sa kontrata kundi yung hard drive lang. Agad namang nilabas ni Andres yung hard drive, sabay galit niyang sinabihan si Max na kunin na niya. Nagalit ang binata dahil kontrata lang ang mahalaga sa team at wala na silang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao, na agad namang kinuha ng dalaga. Habang umiiyak naman na tumatakbo si Yaya Madel habang tinutulak niya papalayo yung wheelchair ni Antonio, pero saktong sinalubong sila ng lalaking may baril, kaya napasigaw ito, at nang babarilin na si Antonio ay saktong dumating naman si JB, kaya agad niyang binaril yung lalaki. Pero nagulat siya nang mas dumami pa ang mga umatake sa kanila, kaya nanlaban naman si JB kahit mag-isa lang, na tinulungan pa niya si Yaya Madel na itulak ang daddy niya, pero inatake siya ng dalawang lalaki kaya nakipagpisikalan. At nang mapatumba niya ay bumalik siya sa daddy niya, pero inabangan na naman siya ng mga armadong lalaki na nahirapan ito dahil harap at likod ay may mga umaatake sa kanila. Habang nakikipagbarilan ito sa kanilang likuran ay napatumba niya ang mga lalaki, na agad namang binalik ni Yaya Madel yung wheelchair ni Antonio. Nasakto namang nakaabang sa kanila yung isang lalaki, at nang magkaroon ng pagkakataon ay binaril niya sa dibdib si Antonio na tapat mismo ng kanyang puso. Dahil sa galit ni JB ay pinagbababaril niya yung lalaki, na yun yung sandaling kinakatakutan niya na papatayin ng organisasyon ang kanyang ama. Hindi alam ni JB kung ano ang gagawin niya sa mga sandaling yan, dahil maging si Yaya Madel ay umiiyak ito, na ginawa naman niya ang lahat para mailigtas ang kanyang boss, pero nabaril pa rin ito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.